Isang linggo na ako dito sa ospital pero never akong binisita ni Papa at ang mga kapatid ko. Baka nga nagpa-party na sila sa sobrang saya na wala ako dun eh. Pero mas okay na din na nandito ako. Nakahiga lang at hindi kumikilos. Hindi naman ako aasa na bibisitahin nila ako dito. Dahil pabigat lang naman ako sa kanila at baka masayang pa ang oras nila kung bibisita pa sila dito. Buti pa nga si Tito. Siya ang nagpapagamot sa akin dito. Okay lang naman daw sa tita ko na siya ang gumastos dito dahil hindi sapat yung kinikita ng papa ko. Yun ang sabi niya. Wala naman trabaho ang tatay ko eh. Nagawa niya pang gumawa ng kwento. Siya nga naging dahilan kung bakit ako nandito ngayon eh. Ano na kaya nangyayari sa school? Siguro ibabagsak na naman ako ni ma'am. Pauwi na lang ako sa susunod kapag gumaling na ako. Maya-maya may pumasok na doktor at kinuhanan ako ng dugo. Maya-maya babalik ako para sa gamot mo. Sige po. Hindi lang ang namuong dugo ang ginagamot nila. Maging yung pasa ko sa katawan ginagamot din nila. Tahimik dito sa ospital. Naninibago ako. Para kasing hinahanap ng katawan ko ang kumilos lagi. Nakahiga lang ako ngayon at sa sobrang boring lumabas ako ng kwarto. May sari-sarili pala kaming kwarto dito. Pwede naman kaming lumabas. Merong lugar dito na pwede mong puntahan na puro pasyente at nurse lang. Pagpunta ko doon, may mga naka-wheelchair at karamihan dito may mga edad na. Kakaunti lang ang mga kasing edad ko. Naupo ako sa bench at tanaw dito ang labas. May malaki kasing salamin dito kaya kita mo ang labas. Habang nakaupo ako doon, may bigla namang tumabi sa akin. Isang lalaki. Naka-wheelchair siya at tingin ko kasing edad ko siya. Sa una, hindi kami nagkikibuan pero bigla na lang siyang nagsalita. Ano sakit mo? Ano? Ano ka ako ang sakit mo? May nabuo pong dugo sa ulo ko. Kailangan pong operahan. Ah, Ikaw po, ano ang sakit nyo? kidney. Kailangan ko ng donator. Baka ikaw gusto mo ibigay sa akin kidney mo. Joke lang. Hindi ako kumibo at nginitian ko na lang siya. Ako nga pala si Hendrik. Ikaw, Freya po, huwag ka na magpo. Ilang taon ka na ba? 17. Ay, isang taon lang naman pala tanda ako sa'yo eh. 19 na ako. Gaano ka nakatagal dito? Isang linggo pa lang. Ikaw? Mag-iisang buwan. Anong nangyari sa mga pasama mo? Wala to. Hindi nga. Natin lang naman eh. Hindi ko pagkakalat. Baka hinahanap na ako ng nurse. Iinom pa ako ng gamot. Iniwan ko siya at dumiretso ako sa kwarto ko. Buti na lang at wala pa yung nurse dun. Hey, Hi Tito. kumusta pakiramdam mo? Okay lang po. May dala pala akong prutas. Baka magustuhan mo. Salamat po. Napadaan lang ako dito para kamustahin ka. Okay lang naman po ako. Hindi ka ba naboboring dito? Hayaan mo. Makakalabas ka rin dito. Mas okay nga na nandito lang ako eh. Malayo lang ako kila Papa. Nagpunta ulit ako kung saan ako nagpunta kahapon at wala dun yung lalaking nakausap ko. Uy! Nakakagulat ka naman. Sorry. Kala ko hindi kita maabutan dito eh. Bakit? Wala lang. Boring kasi dun sa kwarto ko. Kaya nag-ikot-ikot ako dito. Nagagawa mo pang mag-ikot? Oo naman. Bakit? Wala. Bigla ako nakaramdam ng hilo. Sumasakit na naman ang ulo ko. Okay ka lang ba? Oo, okay lang. Bumalik ka na kaya muna sa kwarto mo. Baka kumapano ka pa. Hindi. Ganto lang talaga ako pero mamaya magiging okay din. Sigurado ka? Baka himatayin ka. Sasakay talaga kita sa wheelchair ko. Baliw, hindi naman siguro.
Pwede magtanong kung bakit ka nagkaganyan? Yung sa ulo ko? O yung sa pasa ko? Pwede both? Ano kasi, yung sa ulo ko, katangahan ko lang nahulog ako ng hagdan. Tumama yung ulo ko sa bato. Di nga. Ikaw, Ako? Namana ko lang tong sakit na to. bakit tumatawa ka? Ay, di mo naman sinabi na bawal tumawa. Hindi. May sakit ka na nga pero nagagawa mo pang tumawa ng ganyan. Alam mo, kung po na kasi mga kakatulad mo, tingin mo ba magagamot na sakit mo kapag malulungkot ka at iyak ka lang? Habang buhay ka pa tumihinga, sulitin mo. Baka malay mo, bukas o makalawa, wala na tayo sa mundong to. Kaya dapat, itawa mo lang at mag-smile ka lang na parang wala kang sakit. Hanga ako sa taong to. Hindi ko kasi kayang gawin yun. Nasanay ako na puro iyak dahil binubugbog lang ako ng tatay ko. Never ako naging masaya. Never ko naramdaman na special ako. Uy, mag-smile ka na. Ngumiti na lang din ako. Nakakahawa din kasi ang mga ngiti niya. Yan! O diba? Lalo kang gumanda. Habang nagkukwentuhan kami, may bigla namang tumawag kay Hendrik. Ma'am, si Fea po. Ginitian ko lang ang mami niya at ginitian naman din ako. Pinabalik muna siya sa kwarto niya para sa gamot niya. Fea, bukas ah. Fea oh, Ano to? pagkain. Ano pa nga ba? Bakit? Anong bakit? Kainin mo, dala nila ma'am yan. Tinabihan kita. Bakit naman? Wala lang. Nakakaya naman kung ako kumakain dito tas ikaw wala. Thank you. Ano, kamusta naman pakiramdam mo? Medyo nahihilo. Ah, nagiging okay ka naman ba? Sakto lang. Ah, konti-unti mawala din yung hilo mo. By the way, nag-aaral ka pa ba? Oo naman. Anong year? Grade 8. Grade 8? Di nga. Maraming beses kasi ako nag-stop. Anong dahilan? Alam mo na, medyo mahirap ang buhay. Di kaya ng magulang ko. Ah, ganun ba? Matanong ko lang, may kapatid ka ba? Meron. Bakit? Ay swerte mo naman. Paano naging swerte yun? Ako kasi, nag-iisang anak lang ako nila mom and dad. Nakakaingit lang kasi yung iba may mga kapatid. Ang saya siguro nun, no? Masaya? Paano naging masaya? Siyempre, may kapatid ka na, may kaibigan ka pa. Ganon din ba kayo ng mga kapatid mo? Medyo. Medyo? Kasi puro lalaki mga kapatid ko. Ako lang nag-iisang babae. So, hindi ko sila masyadong close. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Kasi hindi lahat ng may kapatid masaya. Ganon? Eh di, tinuturing ka nilang prinsesa niyan. Kasi, nag-iisang babae ka lang eh. Kung ako magkakaroon man ako ng kapatid na babae, aalagaan ko talaga yun na mabuti. Talaga? Ang swerte naman ng magiging kapatid nito. Ang bait niya. Ganun naman pala dapat itrato ang babae. Bakit ako? Sinasaktan nila.